Naisip mo na ba na ang pinakamalalaking sikreto ng kalusugan ay hindi matatagpuan sa mamahaling gamot, kundi sa mga simpleng sangkap na meron ka lang dyan sa iyong kusina? Ngayon isipin mo ito, dalawang sinaunang pampalasa na ginamit ng mga hari, manggagamot, at mga doktor sa loob ng libu-libong taon, na kapag pinagsama, nagdudulot ng napakalakas na reaksyon sa katawan na kayang baguhin kung paano mo nararamdaman, kung paano ka natutulog, at pati na rin kung paano gumagana ang iyong metabolismo. Maaaring mukhang sobra, pero kinukumpirma na ng modernong agham ang matagal ng alam ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang klavo at luya, kapag pinagsama, nagpapareact sa katawan sa isang nakakagulat na paraan. Ang pinaghalong ito ay kumikilos sa mahahalagang bahagi ng katawan, mula sa dugo hanggang sa mood, pati na rin sa pagtunaw, puso, at immune system. Pero hindi lahat pwedeng uminom nito ng walang pag-iingat. Depende sa iyong kalagayan. Maaari itong magdulot ng matitinding epekto, parehong positibo at hindi ka nais-nais. May kamanghamanghang kasaysayan ang dalawang halamang ito. Ang klavo ay napakahalaga noong sinaunang panahon na ito ay ipinagpapalit pa sa ginto at naging dahilan ng mga ekspedisyon para hanapin ang mga isla kung saan ito tumutubo. Samantala, mahigit 2,000 taon nang ginagamit ang luya sa tradisyonal na medisina ng China at India bilang pangkalahatang gamot. Ngayon, paliwanag ng agham kung bakit napakahalaga at pinag-aagawan noon ang dalawang simpleng sangkap na ito. Kapag nagsama ang klavo at luya, agad na tumutugon ang katawan, ngunit malalim din. Mas bumubuti ang sirkulasyon ng dugo, tumataas ang panloob na temperatura, at nagigising ang metabolismo na para bang may nagbukas ng switch ng enerhiya sa loob mo. Kasabay nito ang mga compound tulad ng gingerol at eugenol ay nagsisimulang kumilos sa atay, mga kalamnan, at maging sa mga fat cells. Parang dumadaan ang katawan sa isang tahimik na paglilinis, isang natural na detoxification na nagpapabuti sa paggana ng lahat. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao na madalas uminom ng inuming ito ang nagsasabing mas magaan ang kanilang pakiramdam, mas masigla, at pati ang balat at pagtunaw nila ay gumaganda. Pero hindi ito agad-agad nangyayari. Parehong ang luya at ang klavo ay mga thermogenic, nagpapainit sila ng katawan, at para magawa ito, kailangan ng katawan na gumamit ng enerhiya, na ibig sabihin ay pagsunog ng taba. Pero ang epekto nito ay hindi agad-agad o milagroso. Ito ay isang bagay na nabubuo sa tuloy-tuloy na paggamit. Dahil dito, kadalasan ang mga taong may tiyaga at disiplina ay nakakakita ng pangmatagalang resulta. Isa pang makapangyarihang epekto ay sa glucose sa dugo. Tinutulungan ng luya ang mga selula na mas maging sensitibo sa insulin at ang klavo naman ay nagreregula ng paglabas ng glucose mula sa atay. Isa itong tambalan na nagtutulungan. Binabalanse ang asukal sa dugo at tumutulong maiwasan na ang balanse na ito ay nakakaapekto rin sa ating mood at kalinawan ng pag-iisip. Kapag ang asukal sa dugo ay stable, mas kalmado ang isipan at mas kaunti ang pamamaga sa katawan. At kung pag-uusapan ng pamamaga, ito marahil ang isa sa pinakamalalaking sikreto ng timplang ito. Ang luya ay humaharang sa mga enzyme na nagdudulot ng pamamaga, habang ang clavo de comer ay lumalaban sa pamamaga sa ibang paraan, umaabot hanggang lalamunan at kasukasuan. Napapansin ng marami na nababawasan ang pananakit ng kalamnan, discomfort sa kasukasuan, at gumaganda ang paghinga matapos uminom ng tsaa ng ilang araw. Sa ilang mga kaso, nakakatulong ito para maibsan ang bahagyang iritasyon sa lalamunan at ang pakiramdam ng discomfort tuwing malamig ang panahon. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ang klavo at luya ay may malalim ding epekto sa bituka at sa lymphatic system. Ang klavo ay may mga katangiang antimicrobial na tumutulong magbalanse ng mga bakterya sa bituka, habang ang luya naman ay nagpapasigla ng produksyon ng mga digestive enzymes at nagpoprotekta sa tiyan. Sama-sama, pinapadali nila ang pag-aalis ng mga lason at tinutulungan ang katawan na gumana ng mas malinis at mas epesyente. Parang ang dugo at ang lymphatic system na responsable sa pag-drain at paglilinis ng katawan ay nabibigyan ng dagdag na tulong para gumana ng mas maayos.
Ang parehong aksyon ng panloob na paglilinis ay nagre-resulta sa mas maraming enerhiya, mas kaunting pamamaga, at maging sa pakiramdam ng mas malinaw na pag-iisip. Kapag malaya ang katawan sa sobrang toxins at pamamaga, lahat ay gumaganda. Mood, tulog, focus, at pati na rin ang sigla. Ang kombinasyong ito ay nagsisilbi ring tunay na panangga para sa immune system. Ang mga aktibong sangkap ng luya ay tumutulong sa komunikasyon ng mga selula ng depensa, habang ang mga antioxidant ng klavo ay nagpoprotekta sa mga selulang ito laban sa pinsala. Ang resulta ay isang katawan na mas handa harapin ang mga virus, bakterya, at mga tahimik na pamamagana sa paglipas ng panahon nagpapahina sa ating katawan. At mayroon pang epekto ito sa puso at sirkulasyon. Talagang kamangha-mangha. Ang luya ay tumutulong mag-relax ng mga ugat ng dugo at magpababa ng presyon, habang ang klavo ay nagpoprotekta sa mga pader ng mga arterya at nagre-regulate ng produksyon ng kolesterol. Isa itong kombinasyon na nakakatulong sa dugo, oxygen at daloy ng enerhiya sa buong katawan. Habang tumatagal, mas nagiging magaan ang trabaho ng puso at ang pakiramdam ay magaang at puno ng sigla. Gayunpaman, may isang bagay na bihirang pag-usapan: ang kapangyarihan ng kombinasyong ito sa isipan. Kapag mas mababa ang pamamaga ng katawan, mas maganda ang daloy ng dugo, at maayos ang pagtunaw ng pagkain, mas malinaw ang isipan, gumaganda ang pakiramdam, at nababawasan ang pagkabalisa. Ang luya ay nakakaapekto sa produksyon ng mga neurotransmitter at nagpapababa ng cortisol, ang hormone ng stress. Ang clavo de comer naman, na may mga katangiang nagpapalakas, nakakatulong laban sa mga masasamang epekto, nakakairita, at nakakasama. Tingnan mo, mahalagang pag-usapan ang kaligtasan ngayon. Ang tsaa ng clavo de comer at luya ay ligtas para sa karamihan ng tao kapag iniinom ng katamtaman, 1 o 2 tasa bawat araw. Ngunit ang mga buntis na babae ay dapat umiwas sa labis na pag-inom. Ang mga bata ay dapat uminom lang ng lubos na pinatubig na bersyon. At ang mga umiinom ng gamot para sa diabetes, alta presyon, o pampalabnaw ng dugo ay kailangang mag-ingat. Maaaring palakasin ng halo na ito ang epekto ng mga gamot na iyon at magdulot ng biglang pagbaba ng presyon o asukal sa dugo. Dahil may bahagyang epekto itong pampalabnaw ng dugo, hindi ito inirerekomenda sa may problema sa pamumuo ng dugo nang walang payo ng doktor. Kung gusto mong subukan, madali lang. Kumuha ka ng piraso ng sariwang luya na mga 2 hanggang 3 sentimetro at gadgarin. Magdagdag ng 4 o 5 buong clove at ibuhos ang 2 tasa ng kumukulong tubig. Hayaan itong nakababad ng 10 hanggang 15 minuto. Salain at inumin. Bahagyang maanghang at mabango ang lasa nito at pwedeng lagyan ng kaunting pulot para lumambot ang lasa. Gawin ito araw-araw sa loob ng 2 linggo. Pansinin ang mga pagbabago sa katawan, tulad ng mas maraming enerhiya, mas magandang pagtunaw, kaunting pamamaga, at mas mahimbing na tulog. Mga pagbabago lang na sa paglipas ng panahon ay nagiging malalaki. Ano ang nangyayari kapag nagtagpo ang klavo at luya? Higit pa ito sa simpleng pagsasama ng mga lasa. Isa itong natural na reaksyon sa pagitan ng 2 sangkap na gumigising sa talino ng iyong katawan. Subukan mo at tingnan kung paano makakaapekto ng matagal sa kalusugan mo ang isang simpleng bagay. Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi ito sa kilala mong nagmamalasakit sa katawan at mag-subscribe sa channel. At i-activate mo ang kampanilya. Dahil bawat linggo ay may bagong video na may natural na mga tips na maaaring magbago ng iyong buhay hanggang sa susunod.